guys, mag-comment lang ako dito sa dati kong video na about dun sa nagkakulihan dito malapit sa may St. Mary Church sa Dubai. Sabi niya hindi niyo naman sila masisisi sa hirap ng buhay, wala ka sa posisyon nila para husgahan sila. Pasalamat ka na lang maayos ang trabaho mo. Yes, thankful ako na naging maayos ang trabaho ko dito. Pero sa ngayon walang trabaho, so naghahanap ako. Pero hindi ako gumagawa pa rin ng illegal. Hindi naman sumasagi pa sa isip ko yan. Kasi, ayan yung ano ko parang core value ko yan na hindi gumawa ng, yun na, hindi naaakma, hindi align sa batas dito. At hindi ko naman sila sinisisi kabayan, no? Dahil, meron naman silang sariling isip, meron naman silang, malalaki na matatanda na yan, nakapag-abroad na nga Talagang mahirap ang buhay dito kapag wala kang maayos na trabaho. Siyempre pag yung iba talaga gumagawa ng paraan. Pero sana yung paraan na makukuha natin, yung hindi natin ikapapahamak. Kasi unang-una kabayan, hindi lang tayo ang tao rito, hindi lang puro Pilipino. Kung aamoy nila yung sa daanan yung mga isaw ng mga ibang lahi, tapos meron pang nagtitinda ng, yung karne ng ng babi. Ayoko na sabihin kasi, So, kasi bawal yun. Hindi mo lang pwedeng ipilit ang bawal, di ba? Tsaka, hindi ko naman sila pinakikialamanan, hindi ko naman sila binidyohan. Kasi bawal din ang mag-video dito. Iko-content ko sila para lang sumikat ka tapos mapapahamak sila. Sa akin ako, nagsasalita lang ako ng ganito. Nagbibigay ako ng advice kasi concerned ako sa kapwa ko Pilipino. Ang sakit makita kaya yung nakikita mo sila na nahuli ng pulis. Yun nga lang makita mo sa bus na nag-tap sila, na hindi sila nag-tap or nakaligtaan mag-tap. Tapos pinabababa. Alam natin kasi magiging multa ng 200 plus. Diba? Parang syempre tayo maawa tayo. Yun nga lang sa ganun, what more na nahuli sila na ganyan. Siguro yung iba kasi dun kaya may mapapaalis dahil mga walang tamang papeles. Tapos ganun nagtitinda sila. Siguro walang makitang trabaho. Tsaka yung iba kasing mga establishment, may katabi kasi syempre una sila yung magre-report or yung mga naglilinis doon. Diba? Yung mga tagalinis, sila magre-report niyan. Tapos sinabay pa nila talaga na maraming tao. Kasi Ash Wednesday yun. Kasi nga kailangan nilang maging maayos yung flow ng daan ng mga tao, maging safe sa lahat. So, yung ba hindi mo dapat ba maging bulag ka sa ganun? Tsaka may nagsabi pa na dinidiin ko pa daw. Hindi ko naman sila dinidiin. Wala naman akong tinag dito na mga otoridad. Kaya nga sa Tagalog ko na nga sinasabi. Para sa ating kapwa Pilipino na yun. Malay mo, mapag-isip-isipan nila. Pero nasa inyo pa rin naman yung desisyon. Kung gagawin nyo pa rin, bahala na kayo. Diba? At least ako bilang kapwa OFW rito, kapwa Pilipino, dapat meron tayong kabuluhan sa mga sinasabi natin. Hindi lang tayo papasikat or rito, 'di ba? Ginagamit natin ng platform ng tama. At saka yan. So, dapat pa rin, andyan pa rin yung values natin sa lahat ng ginagawa natin. Hindi naman ako perfecto, marami rin ako mga pagkakamali. Pero, I'll make sure na hindi ako gumagawa ng labag sa batas. Kasi bilang tao, magkakamali ka pa rin. 'Di ba? Ang kailangan mo lang talagang pakita palagi na tama ginagawa mo na hindi ka nagiging abala sa iba. Kasi pagkain kasi yan. Tapos may mga involved pa ng mga bata. Parang nakakaawa talaga kung mga bata matotrauma dahil sa na-involve sila sa ganyan. Diba? Huwag nyo nang isama yung mga bata, yung mga anak ninyo. Kung gusto ninyong talagang gawin yan, at saka pwede ka naman na ngayon mag-open ng business dito, madali na. Magbabayad ka talaga ng tax. Siyempre nagne-negosyo ka. 5% tax. Corporate tax yun. So, or mga business, mga establishment. Kailangan mong maging fair din sa gobyerno. Siyempre kung kumikita ka, dapat kikita rin sila. Diba? Maging fair tayo para sa lahat. At maging safe ang lahat. Hindi lang puro income. Mahirap talaga ang buhay dito. Dahil lahat binabayaran. Walang libre. Walang charity. Yan lang.
Ngayon lang, may nagbibigay ng pagkain kasi Ramadan. Yung bago lang pag-iftar na. So yun lang, sana wala akong ma-offend, wala pong mapikon, wala po akong gustong may masaktan dito or patamaan. Bilang Katoliko, bilang Pilipino, concern, natin, obligasyon natin na sabihin ang katotohanan, di ba? O baka yung concern ng iba rin kasi yung sa second topic ko na yung mga naka-90s na nag-video tapos nasa mga group ng mga lalaki. Kayo rin po bahala kung gusto nyo rin pagpatuloy yan. Isa ako sinabi ko po sa inyo para dun sa mga hindi nakakaalam. Yun nga, nabawal yun pagka naandito ka sa GCC. Pwede siguro sa ibang bansa, sa ibang mga open-minded or liberated countries, no? O sa Pilipinas, pero doon siyempre may mga restriction pa rin about sa ganyan, di ba? Kung hindi ka talaga mapigilan sa sa style mo, bahala ka, basta face the consequences. Ganun lang ang buhay. Kung gumawa ka ng hindi maganda, babalik sa'yo. Always follow the golden rules. Yan. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik din sa'yo yun. Either mabuti or masama. So, yun lang po. Maraming salamat at sana wala pong magagalit. Medyo nag-viral siya pero ayun, wala naman po sanang mapasama. Wala naman siguro mapapasama. Sana makapag-isip din naman yung iba. Pero nasa inyo pa rin po yung huling desisyon. Yun lang po. Salamat. God bless.